Habang mabilis ang pag-unlad ng technology sa global financial system, nananatiling mabagal pa rin ang paglipat or pag-transfer ng pera sa pagitan ng mga bansa. Ang mga transaksyon na dapat tumagal lamang ng ilang segundo ay umaabot po ng ilang araw. Kasama pa rito ang mataas na bayarin, limitadong transparency at komplikadong compliance process. Sa gitna ng problemang ito, tumitindi ngayon ang atensyon kay Ripple na tila may dalang solusyon sa matagal nang hinahanap ng Federal Reserve. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan ang ating unang tanong ay bakit nga ba sinasabing may problema sa kasalukuyang sistema ng pagbabayad or payment system. Yan ang sabi rito ay the global financial system is advancing rapidly in technology. Yet the movement of money across borders still feels trapped in a bygone era. Transfers that should settle in seconds often take days. Costs accumulate through intermediaries, transparency is limited, and compliance procedures could add further friction. Yan, paliwanag po natin yan. Kahit modernong panahon na, tila nakatali pa rin sa lumang sistema ang ating global payments. Kapag nagpapadala po ng pera sa ibang bansa, dumadaan ito sa maraming middlemen, kaya tumatagal at tumataas ang bayarin. Madalas umaabot po ng ilang araw bago makumpleto ang transaction. Bukod pa rito, kulang sa transparency at mabagal ang proseso ng compliance. Kaya sa market impact, ang ganito pong sitwasyon ay nagdudulot ng demand para sa mga technologying kayang maghatid ng mabilis at efficiency tulad po ng RippleNet na XRP. Paano naman po pumapasok si Ripple bilang solusyon? Ayan, ang sabi po rito ay against this backdrop, growing attention is turning toward Ripple, a company whose technology may represent the bridge between legacy banking systems and the next era of global payments. A recent document shared by researcher Smoke makes a bold case. Ripple provides the very solution that the US Federal Reserve has long sought. Ayan, sa panahong maraming bansa ang naghahanap ng solusyon, biglang umangat po ang pangalan ni Ripple. Ayon po sa dokumentong ibinahagi ng researcher na si Smoke, ang technology ni Ripple ang eksaktong sagot sa hinahanap ng Federal Reserve. Ang RippleNet ay idinisenyo po upang magsilbing tulay sa pagitan ng lumang banking system ng modernong digital payments era. Kaya yan po yung documents dito na shinare ni Smoke. Ayan. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng ganitong opisyal na pagkilala ay pwedeng magpataas ng kumpiyansa ng mga investors at magtulak ng price rally kay XRP. Ano naman po ang mali sa kasalukuyang sistema ng international payments? Ayan, sabi po rito ay today's cross-border payment infrastructure is built on a web of correspondent banking relationships that are both costly and inefficient. Every international transaction typically passes through multiple financial institutions, each taking fees and adding delays. Yan ang kasalukuyang sistema po ng international payments ay nakasalalay sa correspondent banking. Sa madaling sabi, bawat transaction ay kailangang dumaan sa maraming bangko bago makarating po sa destinasyon. Kada bangko ay kumukuha ng bayarin kaya tumataas po ang cost at natatagalan ang proseso. Sa ganitong setup, nababawasan po ang kita ng mga bangko at nawawalan ng tiwala ang mga customers. Sa market impact, dahil po dito, tumataas ang interes sa blockchain-based settlement tulad ng XRP Ledger na kayang magbawas ng gastos at oras. Gaano naman po kalaki ang gastos sa mga lumang sistema? Yan, sabi po rito ay according to global financial studies, these outdated systems cost banks billions annually in reconciliation, liquidity management, and compliance overhead. Ayon daw po sa mga pag-aaral, umaabot sa bilyong-bilyong dolyar kada taon ang nalulugi ng mga bangko sa lumang sistema.
Ito ay dahil sa paulit-ulit na proseso ng reconciliation, liquidity management at compliance requirements. Ibig pong sabihin sobrang laki ng ginagastos para lang mapanatiling maayos ang paglipat ng pera sa pagitan po ng mga bansa. Sa market impact, kapag nag-shift ang mga bangko sa mas epektibong solusyon tulad ni Ripple, posibleng bumaba po ang gastos at tumaas ang adoption rate ng XRP. Paano naman po tinutugunan ni Ripple ang problema? Yan, ang sabi po rito ay Ripple's Distributed Ledger Technology or DLT offers a striking different model. Rather than replacing the existing financial infrastructure, Ripple integrates with it, providing a liquidity and settlement layer that dramatically improves efficiency. Ayan, ang technology po ni Ripple na tinatawag na DLT, yan, or Distributed Ledger Technology, ay hindi sinisira ang lumang sistema, kundi pinapahusay po ito. Gumagawa po si Ripple ng settlement layer na nag-uugnay sa mga bangko at nagpapabilis sa daloy ng pera. Sa tulong ng kanyang native token na sa XRP, nagiging instant po ang conversion at settlement kahit sa pagitan ng magkaibang currency. Sa market impact, ang ganito pong sistema ay nagdadala ng efficiency na gustong makuha ng mga bangko, dahilan para tumaas ang pangmatagalang demand kay XRP. Gaano naman po kalaki ang matitipid ng mga bangko gamit ang Ripple? Yan, ang sabi po rito ay the document highlighted by Smoke notes that Ripple's architecture could save banks up to $20 billion per year in infrastructure cost tied to cross-border payments, securities trading, and compliance. Yan, ayon po sa dokumento ni Smoke, kayang makatipid ng mga bangko ng hanggang $20 billion bawat taon kapag ginamit ang Ripple system. Kasama dito ang bawas gastos sa cross-border payments, securities trading, at compliance monitoring. Sa mas mabilis na settlement, nababawasan po ang operational cost at nagiging mas produktibo ang mga institution. Sa market impact, kapag nakita ng mga bangko ang ganitong benepisyo, mas marami ang tataya kay XRP bilang pangunahing liquidity asset dahilan ng posibleng long-term price surge. Ngayon ay paano naman po tinatanggap ng Federal Reserve ang ideya ng Ripple? Yan, sabi po rito ay the Federal Reserve and other U.S. regulators have been actively exploring digital settlement systems that could complement domestic payment networks like FedNow. Ripple's model fits well within this vision, a decentralized yet auditable network that provides speed and traceability without compromising oversight. Yan, ang Federal Reserve daw po ay kasalukuyang nag-i-eksperimento ng digital settlement systems tulad po ng FedNow. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang modelong ginagamit ni Ripple ay mas tugma sa hinahanap ng Fed. Decentralized ito pero auditable pa rin kaya ligtas para sa regulasyon. Pinagsasama po ni Ripple ang bilis ng blockchain at control ng traditional na system. Sa market impact, kapag opisyal na inaprubahan ng Fed ang paggamit ng Ripple technology, ito po ay magiging isa sa pinakamalalaking bullish events para kay XRP. Ano naman po ang ginagawa ni Ripple para maging lehitimong kasosyo ng mga bangko? Sabi po rito ay Ripple's pursuit of deeper regulatory integration, including its effort to establish a U.S. national bank charter and access a Federal Reserve master account, reinforces the notion that it seeks to operate alongside, not outside, the traditional banking ecosystem. Si Ripple daw po ay aktibong nagtatrabaho upang makakuha ng mas malalim na regulatory integration sa US. Kabilang po dito ang pagsisikap na makuha ang National Bank Charter at saka Federal Reserve Master Account. Ipinapakita po nito na hindi layunin ni Ripple na palitan ang mga bangko kundi makipagtulungan upang gawing moderno ang sistema. Sa market impact, ang ganito pong hakbang ay nagtatatag ng tiwala sa mga institution at nagpapakita na si Ripple ay hindi kalaban kundi partner ng gobyerno. Bakit naman po bagay ang Ripple sa future plan ng Federal Reserve?
Yan, sabi rito ay if the Federal Reserve's goal is to modernize the global payments landscape while maintaining control and compliance, Ripple's technology represents a ready-made blueprint. Yan, kung layunin daw po ng Federal Reserve ay i-modernize ang global payments habang nananatiling compliant, si Ripple na mismo ang blueprint. Ang kanyang unified protocol ay nag-uugnay sa mga bangko, fintech at institution sa isang transparent na sistema. Pinapabilis po nito ang international payments nang hindi isinasakripisyo ang security at regulation. Sa market impact, ang pagkilala po kay Ripple bilang modelo ng modern banking ay pwedeng magpataas ng global adoption at magtulak ng matagalang bullish momentum kay XRP. At ayan, bilang panguli, ang aking opinion naman po tungkol dito ay malinaw na si Ripple ay hindi basta project lamang sa crypto. Siya ay isang technologing aktibong binubuo upang maging backbone ng modern financial world. Habang ang ibang cryptocurrencies ay lumalaban po sa sistema, si Ripple ay nakikipag-ugnayan dito. At kung matuloy po ang integration sa Federal Reserve, posibleng magsimula ang isang bagong yugto sa global finance kung saan sa XRP ang nasa sentro. Bilang mga traders at investors, dapat maghanda po tayo dahil kung totoo ang direksyong ito, maaaring ito na ang pinakamatinding pagtaas sa kasaysayan ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.